Magbabiyahe kayo ng halos 10 oras mula Maynila via air, land, and sea. Ano ang inyong mapapala? Ang sagot, isang bakasyong kokonti pa lang ang nakararanas. Pristine, soft, sandy beaches. Clear, turquoise blue waters. Yep, nasa Pilipinas pa rin tayo, biheros. Sa tinaguriang last frontier of the last frontier, Balabac Islands, Palawan. Pero huwag kalimutan na mayroong mga naninirahan dito mga lokal na namumuhay ng simple at tahimik. Wala na, ko ni malamig na po. Malamig na. Pero pinatapos Kasi may asim na siya. may asim. Ayan, yung sinasabi din sa mga lola ko may asim pa sila para ganun. Isang malayong biyahe na tiyak mapapalapit sa ating puso. Ano, sama kayo sa biyahe ko? Puerto Princesa City ang gateway to Balabac. At mula rito, kailangan bumiyahe ng humigit kumulang 5 oras pa papunta sa Buliluyan Port. Dalawa naman ang pwedeng daungan ng mga bangka papuntang Balabac, ang Rio Tuba at ang Buliluyan Port. Magandang araw. Ako po si Kap Andong. Kap Andong. Ayun. Ako po si Drew. Galing po kaming biyahe ni Drew at medyo mahaba-haba po yung talagang binahe namin. No? Medyo Nakarating po kayo dito. Ilang oras din yun? 5 hours din yun, no? Wow. Po ng Puerto Princesa hanggang Puerto Buliluyan. Yun. Kung pupunta sa Balabac, the most convenient way is to get a pre-arranged tour package. Pero kung mahilig naman kayo sa DIY o do-it-yourself, nakarerenta ng mga bangka for around 5,000 pesos para sa 4 hanggang 6 na biyahero. Good na yan para sa isang buong araw ng island hopping. Mamili na kayo sa mahigit 30 islands and islets ng Balabac. Depende yan sa trip nyo. Sandbars, soft white sand beaches, or rivers and mangroves. Masarap namnamin ng ganda ng paligid dahil kukunti pa lang ang mga biyaherong dumarayo dito. Mula Buliluyan Port, isa sa mga unang isla ng Balabac na maaring marating ay ang Malinsuno Island. Sa loob lang ng humigit kumulang kalahating oras, mararating na ito. Ilan sa mga pangunahing hanapbuhay sa Balabac bukod sa pangingisda, ang paggawa ng mga bangka at ang pagtatanim ng seaweeds. Hello po, sir. Kamusta po? Buti naman, sir. First time po namin dito mukhang maganda po yung panahon. Dito po kayo ngayon sa isla ng Malinsuno Island. Apo. Ako po ng Barangay Pandanan. Apo. At ako po ang Barangay Captain dito. Balita po namin, Kap, na yung pangunahing trabaho ng mga tao dito ay gumagawa po ng mga bangka. Oho. Pati Tatanim ng seaweed. seaweed. Yun. Hello! Simple ang buhay sa isla,
walang kuryente at ang gamit lamang nila ay mga solar lamp o kaya ay generator. Dadaan lang po. Hello po, kumusta po? Pero makikita ng halos lahat ay masisipag at abala sa kanilang mga gawain, tulad ng paggawa ng bangka. Ito na po yung ano? Ito na po yung main area ng paggawaan ng bangka. Yun. So, kumbaga dito sa isla na to, may isang main area lang po na paggawaan ng bangka. Ito, mayroong iba pero ang pinakaano talaga ito. Ito yung po yun. Kung sa ano, yung quality, dito talaga. Opo. Dito, kasi talagang sinanay ito mula Bata pa sila. sa Cebu, Mm. sa Bohol, sa Puerto. Anong klaseng bangka po yung ginagawa nila? Itong bangka ito ay yung katigan, yung may ano sa English? Katig. Katig, yung may katig. Mhm. Ito raw igagawin kong pangisdaan. Dadalhin sa ano, ibibiyahin ng Western Philippine Sea. Mhm. Tapos punta ng pabalik ng Puerto Princesa or punta sila ng Iloilo. Yan ang biyahe kasi ng mga mangingisda dito sa amin. Pag ganyan po kalaki, magkano po yung binibenta? Alam nyo? Ito siguro hindi magbaba ito ng kasama na pati yung makina, kumpleto na, hindi bababa yan siguro ng mga 1.3 million. Mga ganon? Oo. Siya ang kwan talaga kung saan siya ang master carpenter. So kaya nyo po gumawa ng sariling, kahit kailan po mag-isa, kaya nyo po? Kaya ko. Wow. Ilang taon nyo na po ginagawa to? Maliit pa po eh. Pag ganyan, sir, gaano katagal gumawa ng ganito? Ilang buwan? Depende sa materialis. Kapag kumpletong materialis, kaya kung tatapusin ng mga 8 months. 8 months. Tapos ilang tao po yung tutulong sa inyo? 2 lang po. Dalawa lang? Bilang helper ko, yung mga anak ko. Wow! Kasi itong matanda, hindi na masyado makalalay. Ito talagang dating helper. Opo. Hindi na masyado mahina na. Mahina na. Hindi na katulad nung panahon na malakas pa. Pero binata pa yun, sir. Binata pa. Binata pa. Kaya pala medyo paligoy-ligoy pa rin dito, no? Tambay-tambay hits pa rin. So ito, kahit umulan, kahit umaraw, malakas ang hangin, tuloy pa rin. Tuloy pa rin. Nakakailan kayong bangka? Pati iba't ibang klaseng sizes. Pwede? Oo, yun. Nakakailan kayo isang taon? Depende sa materialis na mabilis magsuporta ba? Kaya kong tapusin 2. Sa isang taon. Ayos. Magkano nga po isang ganyan? Ito, medyo hindi masyadong kamahalan dahil repair lang ito eh. Repair. Kapag sabihin natin starting from scratch, Yung talagang gagawa ka ng sariling sa mga 300,000. Labor lang. Sa kanila na materialis, labor lang kami. Dahil first time ko makakita ng paggawa ng bangka, first time ko rin malaman na ang gamit pala nila ay hindi stainless na mga pako, kundi bronze. Siyempre, wala kaming experience naman sa paggawa ng mga bangka, pero parang kakaiba yung klaseng nails na ginagamit nyo dito, bronze. Bakit bronze, kuya? Ganun talaga yan. Para hindi magkalawang. Hindi kalawang kasi yung isang klase, yung kalawang niya kulay green, madaling mabalik. Matibay kasi yan eh. Pag ito, siyempre mas mahal to kaysa dun sa normal na ano. Mahal. Ito yan, sir, nasa 600 pesos. Mahal yan. Sa lahat ng pako, yan ang pinakamahal. Ito yung pinakamahal. Pinakamatibay kasi. Pinakamatibay. Sumunod naman yung stainless sa pako. Ang sakit naman na stainless, kapag bunutin mo siya, balik. Ito hindi. Pwede mo ibalik. Talaga? Ayusin mo lang, tapos yun, balik mo. Siyempre, itawid mo lang. Paano yan, sir? Sabihin natin, di ba, ito na yung pinakamalapit na isla mula sa mainland. Ano po yung parang mode of transportation nila na public transportation? May sarili silang bangka na maliliit o meron din parang bus? Sarili. May sarili silang pambot. Ngayon yung mga wala, ano na lang, nakikishare na lang Nakikishare na lang. ng gasolina. Halimbawa,
Yung isang galon ay 60, mag-abot ng 20 o 10. Lalo na yung mga nag-aaral sa mainland, yung mga high school. Ganun ang karaniwan nilang ginagawa. Isa pang kabuhayan ng marami, hindi lamang sa Malinsuno Island, kundi sa Balabac, ay ang pagtatanim ng seaweeds. Na siya namang raw materials ng iba't ibang produkto tulad ng mga shampoo, sabon, mga pagkain na tulad ng gelatin, mga gamot at iba pa. Tagal na ho kayong kumukuha ng seaweed? Tagal na rin po, sir. Gano'ng kadami po yung kinukuha niyo? Di ba, Tinatanim po, sir. Tinatanim niyan, puta. Malapit po. Malapit lang po dito. Dito po sa likod po. Sa likod. Okay. Tapos paano po yung proseso? Ang alam ko, pagkatanim nyo, antay lang kayo ng ilang months lang po? 20 days. 20 days lang. Sibling na po, sir. Okay. Cutting. Tapos no, after i-dry nyo, kailangan. Opo. Yun. Ito lang kasi magandang anak buhay po, sir. Itong seaweeds. 60 pesos per kilo yan. 60 per kilo. Oo. Nakakailang kilo kayo kada araw po ba? Kada buwan? Ay, kada linggo? Kada harvest po yun, sir. Kada harvest? So, depende po kung ano yung maka 100 meat tayo harvest. Magbabayan sa mga 400, 300 kilos. Pinatutuyo ang mga naaaning seaweeds hanggang sa medyo mamuti ang mga ito. At saka sinasako para madala at mabenta sa bayan. Yan, hindi na siya bibilarin, bilang tuyo na siya. Ito, bilang bukas, mga kalating araw. Bibilad pa siya kasi may ito pa siya. Tuyo talaga siya. Kailangan wala na kulay. Wala na siya Kapag kulay. pag mas maputi, yun yung hinahanap niyo po. Ano po yung pinaka-perfect? Ito na po yung pinaka-perfect. Yan ang pinaka-perfect kasi may asin na siya. May asim. Oo, may Ayan! asin na Yung siya. sinasabi din ko sa mga lola ko may asim pa sila parang ganun. Yan ang Lumabas ng asin niya. Yun. Espesyal daw ang seaweeds na naaani dito dahil sa linis ng kanilang karagatan at hindi masyado nagagambalan ng mga bagyo. Kaya nakakaani sila dito ng 1,000,000 kilong seaweeds kada buwan. Sa kasalukuyan nga ay umaabot sa 300 hectares ang tinataniman nila ng seaweeds. At ayon sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, posible pang taniman ng seaweeds ang 20,000 hectares ng karagatan ng Balabac. Naka 1 hour na rin yata tayo, no? Galing sa tinulugan natin. Pero mapapansin mo, after 1 hour, or more than 1 hour, you see a big area wherein nagbabago kagad yung kulay ng tubig. That's one, because it's white sand. 2, lakas ng araw, so nakikita natin yung gaano ka-clear yung tubig. So there are so many parts of Balabac daw na medyo mababa yung tubig. That's why isa sa mga pangunahing trabaho ng mga tiga dito, yung mga locals, ay seaweed farming. So makikita natin, different areas na may bangka at nakikita natin meron na silang naani na seaweed. At the same time, not sure if meron din silang fina-farm na seaweed if that season. But very clear na magandang stopover to. Apparently, sinasabi nga sa atin na this is one of the stopovers. At dahil wala pa masyadong pumunta dito, kapag stopover, pag sinabi mo kasing stopover ng turista, makikita mo, asan yung mga bangka? Ang daming bangka yan, di ba? Lalo na kapag nasa Palawan ka, but then again, wala pa nga masyadong pupunta sa Balabac, which is actually pretty nice dahil this whole chunk of clear water at mababaw is just for yourself. It's all to yourself. And it's beautiful. Kung may komunidad na ninirahan sa isla ng Malinsuno, ang ibang isla naman ng Balabac ay halos walang tao. Karamihan kasi sa mga maliliit na isla rito ay privately owned. Katulad na lamang ng Kanimiran Island o ang tinatawag ng mga locals na Patonggong. Yung local name talaga nito is Patonggong. Kung sa salitang Tagalog po, nakatuwad po siya. ₱100 ang entrance fee sa isla
Bukod pa ang renta sa kubo na 700 pesos per night kung gusto nyo ritong matulog. Walang kuryente sa isla, pero as an option, meron ding marerentahan na generator for an additional fee of 700 pesos. Pero kung magtatampisaw lang naman at maglalakad sa beach, 100 pesos lang, solved na. Siyempre, maganda. Tapos medyo malapit siya sa pier. Saka kaunti lang po yung tao rito. Kami-kami lang po. Kung gustong tahimik na lugar, dito na po sa isla, sa Kanimiran na po. Isa po ito sa pinakamalapit na isla. Nasa 30 minutes lang po yung galing sa port papunta rito po sa Patungong. Isa pang dinarayo ng mga biyahero rito ay ang isla ng Patawan, na kung pagmamasdan daw mabuti ay halos mamula-mula o pinkish ang kulay ng buhangin. Ang barkadang ito, hindi inalintana ang mahabang biyahe para lang masilayan ang ganda ng isla. Ay, hello po. Hi. Hi. Good evening. Nice to be on land again. Hello, good evening. Yes. Hello mga biyero. Kakanting lang namin. 5 minutes ago. Medyo nabot kami ng 3 oras sa bangka. Dahil, well, medyo malakas ang alon. Dapat mga 1.5 hours lang yata. But anyway, we're here. We're safe. This is our room. Excited akong magkaroon ng araw bukas dahil makikita natin yung tunay na ganda ng islang ito. Ang Balabac Islands ay matatagpuan sa dulong katimugang bahagi ng Palawan. Katunayan, mas malapit pa nga ito sa bansang Malaysia kaysa sa capital city ng Palawan na Puerto Princesa. Kaya hindi ito nakapagtataka na ilang mga produkto na mabibili rito ay mula sa Malaysia. Biyahero tip, walang ATM sa Balabac, kaya siguraduhin magdala ng sapat na cash para sa inyong mga gastusin, kasama na ang mga pampasalubong. Karaniwang nasa gilid ng dagat ang mga bahay dito, dahil para sa karamihan, sa dagat din nakasalalay ang kanilang kabuhayan. Pero hindi lamang mga tao ang naninirahan sa mga dalampasigan ng Balabac, dahil sinasabing kung minsan ay binibisita rin sila ng mga buhaya. Ayun, lumabas na naman yung ulo niya. Ayun, oh. Yan, sir. Dito malapit. Ayun, sir. Yan, sa may tubig na yan. May tulos na yan. Dito lang pala. Ayun, sir. Yun, malabas naman. Di ba yung mangrove, sir? Ayun, oh. Oo. Ayun yung ulo niya, oh. Itim na yun sa tabi ng mangrove. Yun, yung truck yun. Bisa yan, ha? Bisa na, pagka lang papasok doon sa teritorial niya. Oo. Pag pumasok ka sa teritorial niya, may kalalagay ka doon. Ano po? Crikey! Ang mga buhaya ng Balabac, hindi naman daw dapat katakutan. Lalo na kung hindi sila magagambalan ng mga biyahero. Katunayan, maaari pang pasyalan ang sinasabing daanan ng mga buhaya via a river cruise sa Karandungan River. Ito po yung lugar na ito ay sakop po ng
Karandurang River sa bayan ng Balabac. Bagamat po ito ay isa sa ngayon na nakikilala na rin itong aming tinatawag na Balabac River Cruise. Ito po yung mangrove area po, ang mangrove place. Dito po kinukuha yung 85% ng pagkain natin na kinukuha sa karagatan. Lalong-lalo na po yung mga tiger prawn, yung crabs, yung blue crabs, mud crabs, yung maya-maya, dito rin po nagbe-breed. Lahat po ng mga malalaking isda, lapu-lapu, dito rin po. Kaya po, dapat nating protektahan. Kapag nawala na po ito, tuluyan na rin pong mawawala ang ating yamang dagat. Ang buaya po na nakikita dito sa area po dito sa Karandurang River Cruise, ito po yung tinatawag na scientific name niya is Crocodylus mendorensis. At pumupunta rin po dito yung Crocodylus morosporosis, yun sa freshwater. Crocodylus mendorensis, dito po talaga naninirahan sa area ng mangrove. Crocodile po, base po sa analysis namin, na nakasama ko po yung mga crocodile hunter, crocodile expert, kapag pumunta ka po sa territorial niya, yun po active sila. Lalo na po ang isang lugar kapag breeding and nesting area nila, doon po, huwag po tayong lalapit doon. Kasi pinoprotektahan po nila yung mangrove. Kaya po siguro nilagay ni Lord dyan yung buhaya para katakutan ng isang tao para maprotektahan yung mangrove. Isa po yun siguro na ibinigay para maging complete yung ecosystem natin. Good morning. Bago kami sasabak sa ating mini island hopping tour, I just want to let you guys know kung gusto yung experience ko dito. Sleeping, walang electric fan, walang aircon, very simple type of lodging. Kama, okay. Tapos nun meron lang mosquito net, no, dahil nga depende sa oras, pero nagkakaroon ng mga lamok. But anyway, everything was okay. Slept like a baby. Okay kasi dahil medyo elevated yung area. That's why ang ganda ng pagpasok ng hangin sa loob ng mga kwarto. Circulation was great. Alright, let's maximize this trip. Let's go! Wala pang magagarbong hotel o resort dito sa Balabac. Ang karamihan ng lodging options ay mga homestay. Pwede rin naman kayong mag-camping sa ilang islang mapupuntahan. Importante lamang na makipag-ugnayan muna sa lisensyadong tour operators at sa local government unit para na rin sa inyong seguridad. Si Pao, nakasama sa amin mula sa Puerto Princesa Airport. Okay, dahil ilan lang talaga yung mga turistang alam ang Balabac. Isa na siya doon. Sakto dahil isa lang naman tirahan dito sa Balabac. So nakasama na rin siya. So far, wala ka pa masyado nakikita. Dahil magkasama tayo kahapon. Parang first day, Parang ito talaga yung, technically, this is your first day. Yes. So kakaiba na ikaw lang mag-isa. Bakit nga ba ikaw lang mag-isa? Ganun ka ba talaga nag-travel? Yes, I've been solo traveling since 2017. Why? Na-enjoy ko lang. Actually, nung nakita ko na marami namang solo female travelers, I was like, try ko rin. Pala eh. Oo. Pati safe naman dito sa Pilipinas. Yes. Ito lang eh. Niisip lang ng mga tao na, medyo hindi pwede. And I heard that you're celebrating something. Yes, it's my birthday today. Wow, so happy birthday. Thank you. What, how old? And it's 35. 35. Ay, 25. Alam kami mga January celebrants. Talagang minus 10 dapat. Oo, talaga. Let's celebrate your birthday. Our birthdays. Let's go. Pangunahing ginagawa ng mga biyahero sa Balabac ang mag-island hopping. Maglaan ng 1 hanggang 2 oras para sa pamamangka sa pagitan ng mga isla. Be ready to spend half a day on an island para ma-enjoy nyo to ng todo bago kayo lumipat sa iba pang isla. Isa sa mga mabentang island stop ay ang tinatawag na Onuk Island. Kahit
Kahit pa medyo may kamahalan ng entrance fee rito na nasa tumataginting na 1,500 pesos kada biyahero. Bawat isang tao, 1.5 po. Kahit anong oras sa umaga makarating, hanggang gusto niya manatili dito, yun na yun ang entrance 1.5. Meron tayong sea turtle, giant clam. Dito sa Onok, makikita natin talaga ang pure talaga na white sand. Maganda kung makapasok kayo sa umaga kasi pag low tide na, mahirap na magpasok dito yung bangka. Para sa mga nagtitipid at walang budget para sa entrance fee sa Onok Island, marami namang ibang isla na mas mura o di kaya walang entrance fee. Itanong na lang sa inyong boat captain at siguradong meron siyang may tuturong ibang options. Tulad na lang nitong secret spot na malapit sa tinatawag na Angela Sandbar. Uy, saan to? Siyempre, secret! Ang kakaibang ganda ng mga isla ng Balabac, talaga namang nakakaakit ng mga biyahero mula sa iba't ibang dako ng mundo. Ito rin marahil ang nanghalina sa mga sinasabing unang mga nanirahan sa mga isla nito, ang mga mulbog. Ang mga mulbog ay ang indigenous people o katutubo ng mga isla ng Balabac. Sinasabing ang mga ninuno nila ay mula pa sa Borneo at napadpad dito bago pa dumating ang mga Kastila. Pero hindi raw nila malilimutan ang ilang kaugalian na talaga naman tatak mulbog at ipinamana pa ng kanilang mga kanununuan. Tulad ng mga sayaw ng pang-alay o sayaw ng pagdarasal. Ang pangalay, ginagawa kung may mga okasyon kami, diba, may mga kasal, mga pasasalamat. Ang ibig sabihin doon, naghahingi kami sa mga hindi natin nakikita na sana huwag tayo pakialaman para mapalayo yung mga masasama. Ginagawa namin yan, halimbawa magkaingin kami, may mga dasal, halimbawa yung mga bungang kahoy namin, pinapagdasalan namin, pinabawal namin magsuot-suot yung mga ibang tao dyan sa gubat, ganyan. Pero ngayon, hindi na yung nagagawa, yung mga pagbabawal. At ang sayaw ng tarok na sinasayaw lamang kapag may karamdaman ang isang mulbog. Halimbawa po na matagal na mga isang linggo na kahit gamutan po ng mga doktor o kaya mga albularyo hindi na magaling, minsan po ginagawa ng ganon. Yung paglatag ng ganon ng ito, kunwari dinasalan ko ito bago habang kinukuha niya, inaagaw ko. Pag yung naagaw na niya, yun na, nasaktan na siya. Yung kunwari yung nalipong siya, bago sinamburan ko naman dinasalan. Kaya yung ginatapik niya ako, nagagalit ako, sige lang niya ako kabiro, kahit ayaw ko biruin, ginabiro pa rin niya ako paulit-ulit. Kaya yun lang sinampal ko na rin siya. Bukod sa mga katutubong sayaw, isa pang pamana ng mga mulbog ay ang paggawa ng damit o tela mula sa balat ng kahoy na tinatawag nilang Badyo Mulmog.
Sa ngayon, mangilan-ngilan na lamang ang may alam kung paano gumawa nito. Dahil na rin sa modernong teknolohiya, hindi na nila kailangan gumamit ng balat ng kahoy dahil may tela na. Nangangamba ang mga mulbog na unti-unti nang malilimutan ang mga pamanang ito ng kanilang mga ninuno. Kaya natutuwa silang ipakita ito sa mga turista para patuloy itong manatili sa kamalayan ng komunidad. Kung ang sayaw at telang kahoy ay may espesyal na dahilan para gawin at masilayan, meron namang pagkaing mulbog na kahit araw-araw ay pwedeng tikman. Ito ay ang ja at ang pinyaram, mga karaniwang pagkain ng mga mulbog na makikita rin sa ibang lugar tulad ng Sulu, Tawi-Tawi, Borneo, Malaysia at iba pa. Kung hindi ko nakakita yung finished product, hindi ko maintindihan yung ginagawa nyo, Nay. Pero nakita ko yung finished product at parang sinulid po yung mga nagiging itsura niya. So, kailangan nyo gawin yan. So, ano to? Parang nyog, tas binutasan nyo. Ano bang tawag dyan? Ja po. Spell, ja. Ja as in J-A. Ang tagal nyo na pong ginagawa to? Ang tagal? Simula akong natutuwa ko yung sa nanay. Sa nanay. Ano po ingredients yan? Wala po, asukan lang po bago yung rice. Bigas po, galapong yan. So, bigas, asukal, yun lang po. Opo, sir. Tubig. Po. Kailangan po, sir, pupukin mo ganyan. Kailangan mo pupukin. Kasi hindi rin po siya basta-basta maglabas. Kailangan malabnaw. Bago ilalagay po gano'n. Ayun! Parang masyadong malakas yan. Okay lang? Hindi ba pwedeng? Wala na, apoy po ni Okay yan. malamig na po. Malamig na. Yung apoy, hindi magbuo. Gano'n na po yun. Pwede ko ba bang tikman yung... Ito po ba? Ito po? Ito? Kahit saan. Kahit saan? Sobrang tamis. Kaya mo malutong. Pwede mo halo sa ice cream. Champurado. Punta naman tayo dito! Ano pong niluluto natin? Ito po pinyaram. Tawag namin pinyaram. Pinyaram. Opo. Ano po ang ingredients ng pinyaram? Rice flour po siya. Rice flour? Asukal. Sukal? Tubig. Or gata. Madaming mantika. Saka maglalagay kayo ng parang butter. Yun na yun. Tapos yun na yun. Ito na po ang tunis. Mabilis na po siya manuto, eh, no? Parang ito 100 or 200 years old na itong kawali nyo, no? Malamang ganun na po. Kasi kawali pa po yan ng mga ninuno namin. Yun. Mana. Pwede ko bang tikman yan? Oo. Pancake. Pancake. No. Oh, basta chicken pancake. Pancake na mas konti yung mga ingredients na simple, mas tipid. Pero kung minsan mas masarap yung simple. Kaya kapag bagong luto. Opo. Malambot po siya pag bagong luto. No. As I mentioned before, nung nagkaroon tayo ng mini room raid, itong area na to, wala naman talaga silang electricity. So, yung gumagana ngayon ay bibig ko. Yung gumagana ngayon ay generator, you know, to power the whole house. Pagluluto natin. So, habang nagluluto tayo dito, baka meron kayong narinig na generator po yan. Stop. And we save what we think is the best for last. The longest and softest white sand beach this side of Palawan, ang Punta Sebaring. Pero bago marating ito, mahaba-habang boat ride na naman ang kinakailangan. Kaya siguraduhin meron kayong baon na pagkain on board.
At bago sumabak sa Punta Sibaring, magpahid ng insect repellent dahil maraming mga niknik sa isla o yung mga maliliit na kulisap na parang lamok. At matinding mga gat. Pag nakagat kayo, naku, ang katinyan biheros. Ang pinakasimpleng pamahid ayon sa aming tour operator ay ang virgin coconut oil. Safe at effective na, environment friendly pa. The last frontier of the last frontier. Ang Balabac Islands ay isang destinasyon na hindi birong puntahan. Bukod sa napakahabang biyahe, ilan pang mga inconveniences ang mararanasan. Tulad ng limitadong supply ng kuryente, pasulput-sulput na signal ng telepono, at iba pa. Pero kung ang kapalit nito ay isang karanasang hindi malilimutan, ano ba naman ang konting sakripisyo, hindi ba? 3 days and 2 nights ang karaniwang itinerary dito. Pero parang bitin yun para sa akin. Parang kailangan ng isang buong linggo para manamnam ang ganda ng bawat isla. Para makilala pa ang mga taga rito. Ang Balabac Islands ay parang isang sikretong gusto mong itago, pero parang chismis na gusto mo ring ipagkalat sa iba. Gusto mong sarilinin, pero gusto mo ring ipagmayabang. Aba, this must be love. I'll be back, Balabac.